aton ipahaluna ang aton mga kaugalingon, ang ara sa luyo, magaplastar ta, kagdayon salamat sa Ginoo. Palakpakan nato na Dios sa makausapa. Praise God once again. Ari naman ta para sa pagsimba sa Dios. Antuson lang anay naton ang kainit sa aton panahon, kay hindi madugay makita hangin na sad. Praise God. Akon gipasalamatan ng Ginoo sa sustaining strength nga gihatag sa Dios. Amen. Tungod kay halin pa sang convention, conference, dayon youth camp sa District 3, dayon pagkahuman katong kasal nila ni Bonso, dayon direct naman padung sa youth camp sa Visayas, kag dayon sa Thanksgiving nila ni Pastor Warren. Kadayon gahapon nakahingagaw, kadayon salamat po tungod kay nahuman gyud ang table wedding. Palakpakan nato ng Ginoo. So dito padaan sa Escalante, ang pinakaminos nga katulog alaunas kadlawon. Pinakamubo na siya tungod kay ang activities. Amen. But praise God, salamat sa sustaining grace sa Dios. Amen. And once again, may buntag ka natuntanan, even Brother Sak. Good morning. Okay. Dayon, salamat po sa Ginoo. Sino? Si Donnie. May kiari pa ka mo, Brad. Salamat sa Ginoo. Once again, magatindog ta, kadayon, let us continue sa aton topic, the abounding spiritually. Ang 1 Corinthians chapter 15 in verse 58 says, in easy English translations, so you must continue to be strong in your spirits. My Christian friends that I love, do not let anything move you away from your faith. Continue to work hard as you serve the Lord. You know that whatever you do for Him will not be useless. Dito sa New King James Versions, ingon pa diri niya sa 1 Corinthians 15 verse 58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Aton basahon ang Cebuano, ingon pa diri, mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga lig-on og dili matarog, pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Let us pray to the Lord. O Dios nga gamhanan, once again, we come into your presence, and Lord, we ask thy favor, even the anointing of wisdom, knowledge, and understanding. And right now, may the blood of Jesus Christ shades everything of us. Kagabay pa nga ang imo Ginoo Dios presensya magatudlo sa amon. Nga ang amon kabuhi o Dios, kung may angayan kami nga developon sa kabuhi namon, ang amon developon ang pag-alagad sa imo. Tungod kay ang tanan namon nga gihimo para sa imo, dili kini madula. It will stand forever and ever. Thank you, Lord, sa ngalan ni Jesus, kitang tanan magaingon. Amen, kagamen. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Salamat sa kay Brad Hinyo. Amen. Bisan hindi full charge ang tiil, pero full charge ang kasing-kasing. Amen. So, let us continue sa aton gitun-an about be abounding spiritually. According sa gitun-an naton, the word abounding means is to increase rapidly. Ang word nga abounding, it is to develop, to grow, multiply, and the word prosperous. Kag according sa sini nga passage ni Apostol Pablo, right now, lantawon naton ang praises nga aton pirmi gibalik-balik. Tungod ang 1 Corinthians in 15 sa verse 58, ang praises dire is be abounding
in the work of the ministry. So kung may angayan nga developon ang Kristohanon, ang developon niya ang pag-alagad, ang ministry nga gihatag sa iya sang Dios. Amen. Kag sa sining nga passage, ang word nga abounding. Amen. Kay amo ni ang praises nga gitun-an naton. Ang word nga abounding, it is divided into twofold. First, it is talking about eternal, which means from inner, or what we call as the word unseen. Amen. It is because before naton makita ang pagdevelop sa gawas, ang growing sa gawas, o what we call as increase rapidly diha sa gawas, yes, of course, may natabo sa sulod. So ang word nga abounding, first, it is internal, which means inner, or what we call as unseen. And then the second word, it is talking about as external sa gawas, which means outer or invisible. Ang mga butang nga makita na naton, labi na diha sa pag-alagad sa Dios. Let's say, for example lang, ining pagsimba naton. Ang pagsimba naton, resulta na siya sa sulod nga nanglihok sa kabuhi naton. Mabito nang ang pagsimba, tungod kay sa simbahan, may duwa ka klase ang Kristohanon. Ang pagsimba, gihimo lang niya nga parte sa iyang kabuhi. Worship, yes, is what considered as part of his life. Nangin parte lang sa kabuhi niya. Pero ang mga Kristohanon nga nagtubo sa pag-alagad, ang Kristohanon nga na-matured sa pag-alagad, ang pagsimba para sa iya, hindi ni kay parte lang sa kabuhi niya, kundi ang pagsimba nangin kabuhi na niya. Because worship is the reasons why we are created. Worship is the reasons why we are created. So nagpasabot ang pagsimba para sa mga Kristohanon nga na-matured, hindi ni kay parte lang sa kabuhi niya, kundi ang pagsimba nangin kabuhi niya. Amen. Muna nga inang imo katapat, ang pagsimba ba nangin kabuhi nimo. Worship, it is your life. Amen. So, this word abounding was divided into twofold. First is internal, and the second thing is external, or what we call as visible. Lantaw na ton ang examples na ton diri sa mga kaigsuunan naton sa Thessalonica. Ang Thessalonian Church in ancient name, ang alan niya sini is in ancient name. Then, ang Thessalonica, it is changed sa time ni Alexander the Great, sa diha nga na-captured niya, ini nga gitawag gamay nga syudad, kagingalanan niya sa sister niya, sa half-sister niya, nga maong si Salonika. Kagdayon, time to time, ang ngalan nga Salonika, nahimo kini nga Thessalonica. It is came from the name of half-sister ni Alexander the Great. Kagdayon, kung lantaw na ton kini nga church, because this church, it was founded by Apostle Paul, Silas, and yes, of course, si Timothy. Bali, tulo sila ang nag-journey during the time sa sini nga gitawag history nga makita naton dito sa libro sa Acts in chapter 17. But yes, of course, kung lantaw naton, ang Acts chapter 17, before naton lantawon ang 2 Thessalonian sa chapter 1 verse 3 to 4, ingon pa diri sa chapter 17, paano kini na-establish ni Paul kining gamay nga simbahan sa Thessalonians. Ingon pa diri, unya,
miagi si Pablo, si Silas, sa Amphipolis o sa Apollonia, o miabot sila sa Thessalonica, didto may usa ka sinagoga sa mga Hudyo, o miadto si Pablo. May church dito, pero ini nga church, hindi ni belong kang Christ. This is what a Judaism church. Kagdayon, misulod dito si Pablo, si Silas, and yes, of course, si Timothy. Ingon pa dito sa verse 2, sumala sa iyang nabatasan, sulod sa tulok adlawng igpapahulay. Almost mga 3 weeks nagstay sila. Mga tulok ka Sunday. Kay ang term diri, tulok ka adlaw nga igpapahulay. O sa ilang nga time, bali tulog yun ka Saturday. Inga na. Nakiglantugi siya dito sa mga tao pinasikad sa kasulatan. Verse 3, og iyang gipasabot o gipamatud-an ngadto kanila nga ang Mesias kinahanglan gayod nga magantos og mabanhaw. Siya miingon, kining Hesus nga akong gisangyaw kaninyo mao ang Mesias. Ang verse 4, silas ang pipila sa mga Hudyo, ingon man ang dagang Grigo nga nagtuo sa Dios og ubay-ubay sa tinamod nga mga babae. And this time, ang Judaism church, it will converted going to Christianity. Paka na to ng Ginoo. It is because sa missionary journey ni Apostol Pablo og ni Silas. So right now, ang Judaism church, it will converted into Christianity. Kadayon, tungod kung lantaw na ton ang whole context sa chapter 17 sa Acts, nagkinagubot tungod kay may mga nagbalita nga si Pablo ug si Silas naghatag og dili maayo nga mensahe sa ilang dapit. Natural nangin wanted sila kag ila gipalagyo si Paul ug si Silas. Kag tungod kay si Pablo, init sa nga time, ang gihimo niya, nagpada siya og letter dito sa mga taga-Thessalonians. Kay tungod, wala pa may cellphone, amen? Walay LBC or something, walay mga fastest nga mga communications nga posible nga mahatag ni Paul, ang gihimo niya, naghatag siya og sulat as address to the Thessalonian church. Kag ang Biblia nagambal, ang First Thessalonian, after sa pipila kapag visit ni Paul, iya kinigipada dito sa Thessalonian Church. Kadayon, tsado katahom kay nga, kung lang taon na ton ang chapter 5 sa First Thessalonian, may mga nagisgot dito nga ang iban nga mga Judaism nga na-convert pagka-Kristohanon, ang ilang gihimo, why na sila nagtrabaho, kay nga ilan na misinterpret ang pagbalik sa Ginoo karon na. So ang uban kanila wala na nagtrabaho, nagpahimuyong na lang kang nagpaabot sa Dios. Amo na nga ang chapter 5 nag-ingon dayon si Pablo dito nga imo makita as considered iya kinigidasik. Ang paglambot na sa 2 Thessalonians, mao na ni ang second letter niya. Lantaw na ton ang chapter 3 verse 3 to 4 sa chapter 1. Lantaw na ton sa English Revised Versions. We are bound to give thanks to God always for you, brethren. Even as it is meet for that your... Wow, palapakan na to ng Ginoo. Ako nagtuo, hindi lang kay si Pablo ang nalipay, ang Dios malipay po. Bisan sa kabuhi na kon, as a ministers of the gospel, why ko sang iban nga kalipay, ang kalipay na kon, nga ang kabuhi sa usa ka Kristohanon, labi na sa sini nga congregations, inang makita nimo nga ang iyang kabuhi na transform, amen, malipay ka as being a pastors. Labaw sa tanan, kung nakita nimo nga ang kabuhi niya, nagmakugihon siya sa pag-alagad. Labaw sa tanan, kung nakita nimo nga ang kabuhi niya, wala siya nagtinapulan sa pagsimba diha
Ang problema na nagtubo lang ato edad, pero ang pagtuo wala. Amen? So, Apostle himself, siling pa niya, ingon pa niya, kay ang inyong pagtuo nagtubo. Kaglabaw sa tanan, kung lang tao na ton balik dito sa gitawag sa 1 Thessalonians in verse 4, siling pa niya, busa, kamo gipasagarbo na mo sa simbahan sa Dios tungod sa inyong paglahutay o pagtuo sa tanan paglutos o mga pagantos. Baliko na ton sa verse 3 dito sa chapter 1 sa Thessalonians. Siling pa dito, angay gayud nga buhato na mo kini kay ang inyong pagtuo nagtubo man. Pag-ayo, may word pa nga pag-ayo, meaning it is ang word nga abounding, it is increased rapidly to develop. Amen. Nagtubo man pag-ayo og misamot usab kahugot ang inyong paghigugmaay. Amen. Itang tanan mo ingon paghigugmaay. Amen. Amo na nga ang hindi masabtan naton ng mga tao, higugmaon na lang yun naton. Amen. Because this is what the gospel of God. Amen? Hindi na lang ta mangin selfish. Hindi na lang ta mangin self-centered sa kabuhi naton. Because this is part ni sa Christianity. And God expect us to grow. Amen? Aka na to ng Ginoo. So kung lang tao na to ng Thessalonian Church, ang word abounding, it is growing both internally and externally. Kung lang tao na to, the scripture says their faith was growing, and the love was abounding. Ingon pa diri, this is ang one diri is love. Their love was abounding. Their growth, kung lang tao na to, their growth was both in internal and external. Ako nagtuo, ang manifestation sa gawas depende na sa growing sa sulod. Amen ba? Ang manifestation sa gawas depende na sa growing sa sulod. Faith to God, yes. And love toward others, it is both growing internal and external. Amen ba? So kung lang tao na tundre, faith to God, it is talking about as unseen. Hindi ni makita. Amen ba? Why sa may nakakita sini? It is only God knows kung ang pagtuo ni mo nagtubo. Ang pagtuo ni mo nag-increase. Amen? Faith to God, it is unseen. But the Bible says, love toward others, it is visible. It is the manifestations that grow it insights. So makita na itong diri first is, of course, ang iya relasyon sa Dios nagtubo. Itang tanan mo ingon, relasyon. Amen. Ang iya relasyon sa Dios, unseen, hindi makita, but deep inside, every day sa kabuhi naton nagkahugot ang aton relasyon sa Diyos. It is talking about as unseen. Amen. And then, kung lang tao naton sikan, this is what we call as love toward others. It is the manifestations from the inner. Pakpakan na to ng Ginoo. So ang Thessalonian Church, ang word nga abounding, it is both external kag internal ara sa ina. Faith and love both will grow, but growth needs nourishment. Amen? And by nourishment, God increases faith. Tulayin ninyo, ayaw ninyo pagpakan ang inyong bata. Tulayin ninyo. Tapusan, mamalnourished na. Because the Bible says, growth needs nourishment. Natural, ang growing naton sa spiritual. Kinahanglan ni siyag fading. Kinahanglan ni siyag fading. Amo gani na nga kita,
ang aton prayer meeting, ang aton Sunday worship, ang aton family prayer group, ang imo personal nga devotion, ang pagbasa nimo sa Biblia, ang pagpangamuyo nimo, because faith, it needs nourishment. Amen. Kag ang Biblia nagambal, nourishment will not grow alone, it must need exercise. Tural, kung magsige ka lang kaon, ang sapon may tabo. Amen. Mabalda po ka. So, nourishment and exercise, it is needed for growth. Because the Bible says, kung lang taon na ton, nourishment and exercise, it will result health in us. If we are healthy, then we will grow. Sa spiritual nga pagkabuhi, it is the same sa physical. Kinahanglan ang imo espirituhanon nga pagkabuhi, kung ang imo nga gitawag pag-alagad sa Dios, may pagtubo kini, because there is what nourishment, and nourishment, it needs exercise. Let's say, for example lang, kung ikaw nagapakilala nga born again ka, born again man ko, pero ano ang kinahanglan nga gitawag himuon nimo agod nga mapadayag nga ikaw Kristohanon ka? Yes, you may need exercise. Anong buhaton nimo? Kinahanglan mo kadto ka sa simbahan? Kinahanglan mo participate ka sa activities? Kinahanglan i-exercise nimo ang imong kabuhi that you have faith in God? Amen? Kinahanglan imo paningkamutan nga ang mga pulong imo nabatian, imo i-exercise imo kabuhi, imo tumanon, then the Bible says you will grow. Pakpakan na ito ng Ginoo. And this is what the Word of God says. Amo na nga ang Bible, kung lang taon na ito, labi na sa Thessalonian, the Thessalonian church, poor and afflicted with sufferings. Ini nga mga simbahan, mga pobre ni nga mga simbahan. Nag-agi pagit sila sa grabe nga mga paglutos kag kasakitan. According pa dito sa 1 Thessalonian in chapter 1 sa verse 6, siling pa dito ni Paul, gisundog ninyo kami og ang Ginoo og bisan nag-antos kamo pag-ayo, gidawat ninyo ang mensahe uban sa kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. Yet they were very full and afflicted with suffering, pero malipayon sila nga nag-alagad sa Diyos. Lantaw lang imo tapat. So hindi malipayon. Sama sa gisulti gaina sa aton scriptures. Bisan wala na'y bunga ang mga paras. Wala na'y kahayupan. Magmaya gihapon ako kay ang Dios mo may akong kalipay. Abi mo lang ang aton kabuhi nga mga Kristohanon, baliko naton ang kalibutan naton, hindi na sa sini nga kalibutan. Ang kalibutan naton ang Dios na. Either may blessings man kag wala, either may circumstansya man kag wala, still you must maintain and steady dira sa imo kalipay sa Dios. Amen. Kakamuni nga mga tao. Yes. Ulang tao naton, ini nga mga tao, their conditions before the Lord was prosperous. Ang tuod nga prosperity, it was based by material wealth. Ang tuod nga prosperity, ara sa sulod. Nga bisan nagsudan ka lang buwad nga tabagak, mais nga kanon o tik-tik, pero malipayon ka. Amen? Magano malang kung magsudan ka pirmi, humba magsudan ka pirmi, pero ang inyo pag sinalayo, walay kalinaw, magsigil lang kamug away. Amen. So ini nga mga tao, they're what considered as prosperous. Amuning tuod nga prosperity sa kabuhi. It is start from the inner. Amen. Nga bisan diin ka maglakaw, gawas nun ka. Malipayon ka. Walay tao nga imong gipasakitan. Walay tao, yes of course, nga imong gibinuangan. Walay tao nga imong giilad. Malipayon ka. And that is considered as prosperous. Amo ni ang mga Thessalonian church. Amen? Yes. Pareha sila sa aton mga estado sa kabuhi kag pangabuhi. Pareha sila sa aton. Ang aton estado sa pangabuhi, igo-igo lang nga blessings nga madawat naton halin sa Dios, pero malipayon sila nga nag-alagad sa Dios. Amen? Huwag babag sa ila pag-alagad. Really, they are what happy in serving the Lord.
Pero ang iban sa aton do gitorture na. But no. Amo na nga ang Bible kung lang taon naton sa Thessalonian. This is the true prosperity. They become excited to the Macedonian church. Amo gali ning gisunod sa Macedonian. Makita naton karon ang history po sa Macedonian church. They became exhibit to the Macedonian church and all the churches of God because ang ilang nga gitawag pagtubo, it is both from the inner and the outer. Anong gihambal diri sa 1 Thessalonians chapter 1 in verse 7 to 8? Tungod niini nahimo kamong panag-ingnan. Kitang tanan moingon panag-ingnan. Amen. Sa tanang magtotoo sa Macedonia ug sa Akaya. Ang pinaka-the best sa kabuhi sa Kristohanon nga mahimo kang exhibit. Amen. Labi na kung amay ka, ang pinaka-the best nga mahimo kang exhibit sa imong kabataan. Amen. Labi na kung ikaw amahan o inahan, ang pinaka-the best nga mahimo kang exhibit sa imong mga apo kag sa imong mga anak. Amo po ning natabo sa mga taga-Thessalonian. Mabito na nga sulti na kung amahan ka nga bisyoso kayo, ano man ang maayo nga exhibit nga ibili nimo, wala. Tabaw sa tanan kung amahan ka nga gipakita nimo ang pagtinapulan sa pag-alagad, may lang ka musimba, may pudili, ano man ang may nga exhibit nga ibili nimo, wala. Pero kung may gibilin ka nga maayong exhibit sa imong kabataan, yes, sundo na nila, hangtod po sila nga matigulang pareha sa gihimo nimo. Amuning natabo sa mga taga-Thessalonian. Bahala, pobre ka, pero ang pagtuon nimo na well known sa ila. Bahala, pobre ka, at least may nahimo ka sa sini nga mga tao. Amo nang pinakadabis. Siling pa dito sa gitawag sa verse 8, pinaagi kaninyo ang mensahe may tungod sa Ginoo, mikaylap sa Macedonia o sa Akaya, mikaylap usab sa tanang dapit ang balita may tungod sa inyong pagtuo sa Dios, busa dili na kinanglan nga amo pakining isulti. Ang ila nga gitawag kabuhi nga maayo, amo ang nakahatag sa opening sa tanan nga mga churches nga naglantaw sa ila. Una nga kita, yes, ingani lang ang church sa bantayan, pero ang akon gipasalamatan, may mga simbahan nga ila gihimo nga panag-ingnan. Amen. Hindi ta perfecto. Bisan ang naong naton, hindi man tagwapo kag cute, pero way lang maplastar. Pero at least, ang cute diri sa aton si Agor man lang. Yes. Amen. Kada yon, ingon pa niya sa 2 Thessalonians sa chapter 1 sa verse 4, sa gipasigarbo namo sa mga simbahan sa Dios. Wow. Sa mga simbahan sa Dios tungod sa inyong paglahutay o pagtuo taliwala sa tanang paglutos ug mga pagantos. Meaning, ini nga mga tao may gihimo sila sa tanan simbahan arang sa Diyos. Ang ila gihimo nakahatag kalig-on, nakahatag kadasig, nakahatag motivations kaglabaw sa tanan nang in-example sila alang sa mga Kristohanon nga dali nagluyas pag-alagad. Nakahatag sila exhibit sa mga Kristohanon nga dali muundang sa pag-alagad. Ina mga Kristohanon nga gikapoy na, ina mga Kristohanon nga gipul-an na, mga Kristohanon nga para sa ilang pag-alagad way nabili. Ini nga mga tao nakahatag kalig-on kag kadasig sa ila. Nga nagtubo ang sa sulod og sa gawas. And that is what the word abounding. Pakpakan na ito. Ilang taon na ito ang Macedonian Church. Grabe ang epekto kag influence sa ila. We want you to know, brothers, about God's grace that was given to the churches of Macedonia. Is what in Macedon. Paliko na kon ang ila exhibit ang Thessalonian. Amo nang ang Biblia naghambal, dili sayop ang pagsundog sa mga simbahan nga nagtubo. Kag amo kini ang statement even sa aton pastor sa Escalante, dili sayop ang pagsundog sa mga simbahan nga nagtubo. And this is also statement ni Paul.
alang sa mga Macedonian. Ang exhibit nila, amo ang Thessalonian. Padre, we want you to know, brothers, about God's grace that was given to the churches of Macedonia. Verse 2, in spite of a terrible ordeal of suffering, abundant joy. Amen? Kitang tanamingon, abundant joy. Wow. Naghingapin nga kalipay. Along with their deep poverty. Kita, porta pero hindi ta poverty. Amen. Lain ng poverty kag poor. Ang poverty dalom na ning term. Ang poor yes of course. Makakaon ka pa, igo-igo lang. Pero musiling ka na deep poverty. Grabe nga kalisod. Kaya nga baliko na kon during the time ang history sa Christianity. Nga nagsalom sila nga grabe nga gitawag kapigaduhon. Nga during the time ang Christianity, labi na sa mga first wave of persecutions, second wave of persecutions, baliko na ton, ihingabot pag-ayo ang mga Kristohano. Nga bisan ang ila kabtangan gipanguha na. Waay may magdawat sa ila sa trabaho kung sila Kristohanon. Natural, nagsalom sila sa grabe nga kalistanan. Sila yung sa Bible, yes, along with their deep poverty has resulted in the abundance of their generosity. Tuyo sinatanan, nagmihinatagon pa sila. In verse 3, I can testify that by their own free will, they have given to the utmost of their ability. Yes, even beyond their ability. Verse 4, they beg us earnestly for the privilege of participating in this ministry to the saints. And why ko kakita nga may nagpakiluoy sa akon, nga may nagpalapit. Pastor, maluoy ka. Pwede ba nga amo ning akon mahatag? But this Christianity of Macedonian, he begged earnestly for the privilege of participating in this ministry to the saints. Ang ila kuna-kuna kag kasing-kasing, paano mapalapad ang ministry sa Diyos? Why sila iban nga handom, kundi makatabang sila. And this is what our prayers. Sa akon kabuhi, amuning akon gipangita. Inang mga tao nga ang burden kag concern niya ang pagpalapad sa ministry sa Diyos. Gabay pa. Inga ang inyong tapat. Base Macedonian believers na siya. And this is what the Word of God says. Verse 5, siling padre niya, we did not expect that. They gave themselves to the Lord first and then to us, since this was God's will. Dire naton makita nga kini nga mga tao, grabe ang influence sa ila sa mga taga-Thessalonian. And I hope, brothers and sisters, ang Thessalonian kag Macedonia, pareha sila sa aton. Ang aton kabuhi. Yes, kabuhi ni nga gikaluy-an sa Dios, kag kabuhi ni nga gihatag og pinakatakom nga oportunidad kag pribileyo. Abi mo lang, daan naton ini ministry naton, this is what a great privilege. Pribileyo ni para sa aton. Amo gani na nga kita diri. We have a mercy ministry, we have a thanksgiving. Amen. Kaya nga, this is what a privilege. Amo nang in every monthly Thanksgiving, ga-contribute kay nga pribiliyo ni nga mapakaon naton ang mga buang. Pangitaan ninyo sa tibok bantayan, kung may simbahan ba nga nagapakaon sa mga buang, wala. Amo lang ni nga simbahan ang nagpakaon sa mga buang. That is the privilege. Pribiliyo ni para sa aton. Lantawa lang, maabot ang panahon naton nga kita na pod ang kuhaon sa Dios. Waay pirmaminti diri sa aton. Kitang tanan, hindi man ta magdungan kamatay, pero ako nagto, kitang tanan mahanaw sa sini nga kalibutan. Pero mintras buhi ka pa, himuo nga pinakanindot nga pribiliyo ang gihatag sa imo karon sa Ginoo. Amen. Hindi pag tinapula. Amen. Buhata ang kutob nimo sa mahimo. Inabang makahuna-una ka, ano ang pinaka-the best para sa Ginoo? Because this context is talking about abounding in the ministry of the Lord. Ang aton gihimo para sa kaymayaan sa Diyos. Sa nagbarog na ko dito sa gitawag sa youth camp sa Visayas,
ang akon nalipayan kay nga nakita na akon dito ang mga young pastors nga gitudloan dito sa Prayer Mountain. Nalipay ko kay nga man bisan nagluya sila basta at least ara sa ministry. Pagkakita sa amon dito sila tanan nagdugok, sadya na kami dito kaayo, na change ang environment sa ilang youth camp sa dira nga naabot na kami. Amen. Yes, of course. Ang imo lang ikalipay nga ini nga mga tao makit-an nimo nga ang burden ara sa ministry. Amen. Why sweldo? Why misyonaryo? But yes, of course, they maintain and stay sa ministry. Kaya nga, nakasabot sila nga ang pag-alagad sa Dios, pagpalapad ni sa gingharian sa Ginoo. Amen. Kamo, tao kamo sa Diyos. Amen. May grupo ta, isa na ko pastor dire, pero hindi kamo akong tao, tao kamo ni Kristo Jesus. Amo na nga ibutang naton sa aton hunahuna, ang aton paningkamot kag tingwa, paano mapalapad ang iya sa Dios trabaho. Hindi kay ang trabaho naton. Kag amo kini ang handom, bisan pa man ni Apostol Pablo. And that is what the word abounding. Amen. The second examples nga makita naton sa word nga abounding, ining word sa Colossians sa chapter 2 in verse 7. Sa New King James Version, siling padre. Rooted and built up in Him and established in the faith as you have been taught. Basahon na ito ng last. Abounding in it with thanksgiving. Wow. The word abounding, increase rapidly, multiply, to develop, to grow, and to prosperous. Amen. Una nga, nagpasalamat si Bradinho karon. Nag-iyaw siya usa ka dosina nga manok. So next year, 2 na ka dosina. That is the word abounding. Amen. Karon usa ka dosina, sunod tuig tunga na lang sa dosina. Amo nang nagakatabo ni sa aton. Murag tira na nako nasulod ang propesiya ni Paul sa Timothy, the amazing gratitude. May panahon gyud nga ang pagpasalamat madula na ni. Hindi na ni abounding. Amen? Hindi na ni siya abounding. Someday, it will collapse, decline, and then no more. Wala na ni. Hindi na ni mo ni makita kag hindi ka nakabati sini. Pwede nyo, mag-iyaw siya isa kadusina. Sunod tuig siling siya do ka gasto, no? Sabi na karon mahal ang lamas. Unom na lang kabuok. Pagkasunod tuig, tulo na lang. So mo na nga isin sa ngaton karon. Tinuod na dili. Tinuod oy. But the Bible says, kung mabalik ta sa Colossians chapter 2 sa verse 7, the word rotted and built up, it is unseen. Hindi ni makita. Nakita ninyo nga ni tanom. Nakita ninyo iya gamot. Pero nga lunhaw, tungod kay may hindi makita nga gamot. Ang aton gitawag building, nakita lang naton nga nagbarog. Pero sino nagpatay sa inyo nga may foundations ni? May gilubong. And that is that the word rooted and built up, meaning speak about unseen, hindi ni makita. Amen? But thanksgiving, it is visible. Papakan na ito ng Ginoo.
Thanksgiving, it is what visible. Mabito na nga ang gitapik na ton, ang 1 Corinthians 15:58, gisiris na ton, kaya nga ang Dios, kung magtubo ang Kristohanon, it is both the inside and the outside. Hindi bias ang Dios, kag hindi masiling na ton, balanse ang iyagimo. God always gives to us in a balanced way. Meaning, ang abounding nga thanksgiving, di na nagsugod sa hindi makita. Kuha ninyo? Sa hindi makita. Kag tandain ninyo, ang thanksgiving kag prayer will go hand in hand. Hindi ni sila separated. Let's say, for example lang, ang mga nakapasar karon sa gitawag sa board exam, gipangamuyuan ka mo. Pipila diri sa aton ang giplastar, gipangamuyuan ka mo. Amen? Ang nangamuyo, lingiya, amo na nga mga tao. Amo gani na nga may congregational fasting. Amo na nga mga tao ang nangamuyo. Bisan, yes of course, Brother Sak is he. Bisan way ta kakita siya pero still we pray for them. That is the work of prayer. Because prayer, yes of course, in the issue kung ano man siya kalayo. Ang issue diri ang pangamuyo. Itang tanan na plastar ta, it is because the prayer of the congregation. Amo gani na nga kita nagakalipat. It will turn sa biblical nga principles into a human principles. Amo ganitong reason nga imo makita nasagmuyo ko sa aton speaker dili sa last night. Kaya nga hindi na insakto nga gitawag pagkatudlo. Let us always abounding by the inner, from the inner and going to the outer. Yes, like Macedonian, like Thessalonian, why dato sa aton. Pero in terms sa pagpasalamat, let us be abound. Amen? Let us be abound. Amo ni nagakadula karon sa aton. Ini nga mga tao, amo ni nagapangamuyo sa aton. Lingian ninyo, hindi ninyo pagkalipati. Hindi ka makaplastar kung wayni nga mga tao nga nangamuyo. Nagpalit kami ni Gingging dito sa gitawag sa mga gamit na ton dito sa Santo Niño Basilica. May tao dito, may babae nga nagbitbit sa puya. Nagpalit siya sa kandila. Siling sa nagbaligya. Unsa man ang imo? Aton sayaw-sayawan sa sinulog para madali. Idoble pagbayad. Pagpalit sa kandila, sayaw-sayaw dayon. Abi mo lang, akong tani katuon. Akong tani katuon. Galing kay basi, mag-wild ang nagbaligya kandila. Ako tanito ingnon ang nagpalit kandila. Ay mo kuno day. To ka saya. Kay kon nag-click pa ni ang iyang pangadji nga magpabilin pa man sa dire. Nagbaligya man sa gyapon. Kundi sa iya na lang nga ihatag pa man niya sa imo. Pero ining aton niya nag-click ni kay nga buhi nga Dios ang atong gialagaran. Amen. That is what abounding. Hindi ito magsugot nga ang aton kabuhi ma-decline. Ato lang gibasa naton sa kang Timothy, ang letter ni Paul, agod makita sa tanan ang imong pag-uswag. Diin man ang evidence that is abounding with thanksgiving. Nabi mo lang, ang pagpanganak, do hindi ni klaro gyud nga bagay kang mali. Kay balo na siya nga mabdos mo. May pundo na nga daan. Mo na nga bahala ka mo di bisan pila pa inyo anakon. Pero ini mga na-aksidente ya, unexpected na. Huwag nagiplano, bisan no nagplano diri sa inyo nga maksidente ka mo. Ibaya ko ninyo kamot. Kasi may plano ka mo diri nga magpabunggo. Diba wala? Amo na nga bagay tabangan, kaya na unexpected na nga mga butang. Gawas lang po, kung critical na ang mabdos. Mga butang na nga bagay, preparahan.
Biblia nagambal, the manifestations from the inner is abounding in thanksgiving. Kantaon naton ang Psalms 107, ipaklik naton balik ang Chubby Boy. Kag kamo, hindi kamo malipat sini. Ang mga giplastar, ang mga nakapasar, kamo tanan nga mga giayo sa Dios. Hindi gi kamo malipat sini. Ini nga mga tao nakatabang ni pangamuyo sa inyo. Amo gani na nga kita giplastar ta sa insakto gyud nga pagtulunan as the word abounding. Amen. Paliko na kon. Yes. May pipila diri sa aton nga naka-joint. Lain ang seating sa ilang birthday. Ang seating sa birthday nila, pilion lang nila kag adto sila sa Jollibee. Mga muyo na kadayon wala na. Pero diri sa aton lain, may pagdayeg, may word of God, aton gipasidunggan ng Dios because that is Thanksgiving. Gi-appreciate na to ng Dios kag ang pagpasalamat naton ebidensya ka na nga may Dios nga namati sa imo. Amen? Lantaw na to ng Psalm 107 as we continue sa sini nga topic. Magatindog ta ang Psalm 107 because ang thanksgiving kag prayer, it is almost related, hindi nimo ni masiparar. Ano nga maldere? Salamati ang Ginoo kay maayo siya. Walay katapusan ang iyang gugma. Tuyog kamo kanako sa pagdaig sa Ginoo, kamong tanan nga iyang giluwas. Sinong giluwas ni sa Ginoo? Nga baliko na kon, damo diri sa aton nga giluwas sa Dios, nga kamatayo na ang giatubang. Amen. Sino man ang nangamuyo? Ang kongregasyon. Giluwas kamo niya gikan sa inyong mga kaaway, o gikuha kamo gikan sa kanasuran, gikan sa sidlakan, sa kasadpan, sa amihanan, o sa habagatan. May pipila nga naglatagaw sa kamingawan, o wala sila makakita og syudad nga ilang kapuy-an. Gigutom og giham sila, og nawad-an sa tanang paglaom. Taniwala sa ilang kalisdanan, gisangpit nila ang Ginoo, og giluwas niya sila sa ilang mga pag-antos. Gidala niya sila padulong sa usa ka syudad aron adto sila magpuyo. Angay silang magpasalamat sa Ginoo tungod sa gugma nga walay pagluban. Ang pangamuyo kag ang pasalamat is always related. They will go in journey, one in hand. Amen? Sabi mo lang, ang pagpasalamat, pagbayaw ni sa Dios. Ikadua, ang pagpasalamat, imo gisuno ang pulong sa Dios as the word abounding in thanksgiving. Amen? Damo ang ma-influensyahan. Damo ang matakdan. Ang Biblia naghambal, kung damo na gani ang matakdan sa papasalamat, damo ang makapahimaya sa Diyos. Damo ang ma-influensyahan. Damo ang gitawag magsiling na ako po ipakita kung ang Ginoo maayo sa akon. Ang word nga pagpasalamat, imo gipakita nga ang Dios maayo. Amen? Kung ito nang sulti na kung ikaw papilion, nagasto ka pa salamat o nagasto ka sa ospital, base, di ninyo pilion diri, bayo ko ninyo kamot. Ako, kasilinggi ko, kung way gigrasyahe, hindi loglahog ining kahadlok na nimo nga may gibatsyag ang imong pamilya. Bisan Kristohanon ka, but still, ang worry nimo ara. Amo na nga para sa akon, katahom sa kabuhi nga pamilya, nga ara sa kahimsog kag may nga lawas. Hindi ni mabarter sa sapi. Lantawin yung mga anak, may lawas. Yan. Utang ni nga kabalas lang. Una nga siya nagpasalamat si Warren, akong gikatuan kay nga, yes, pasalamat mo. That is abounding in thanksgiving. Kag amo nang gipangita sa aton sa Dios kay bunga na sa sulod. May nagtubo sa sulod. Kag may ara sa sulod nimo na matured. Ining pagpasalamat ya, iriyan is maturity mo. O, hindi ka pasalamat ang immaturity sini.
This is an area of maturity. Why na nimo gilantaw? Pila ang gasto ang gilantaw nimo? San o kakabalo sa Dios? Amo ning gilantaw nimo. Why ka nagalantaw? Diri pila man ang magasto nimo. Importante amo ni kanus ka makabalo sa kaayo sa Dios. And that is the word abounding in thanksgiving. Nantawa lang. Paano nakopya sa mga pipila ka simbahan ang gihimo naton diri? Sila mismo, grabe ang ila pag-appreciate. Sino man ay maya ang Diyos? Ako nagtuo, the presence of God and the blessings of God will not depart on this place nga may mga tao diri nga way nag-isip, way nag-umod, may mga tao diri as totally as abounding with thanksgiving. Amo ning gihambal diri sa Psalm 107. Amo na nga katapusan, ang Dios nangita siya sa mga tao nga magpasalamat. Ano nga ba yan diri? Angay silang magpasalamat sa Ginoo tungod sa iyang gugma nga walay paglubad, tungod sa mga katingalahang butang nga gihimo niya alang kanila. Gipainom niya ang giuhaw, gipakaon ang gigutom. May mga nagpuyo sa kangit-ngit, mga binilanggo nga kinidiyahan, kay misupak man sila sa sugo sa labing gamhanang Dios. O gisalikway nila ang iyang mga tugon, nangaugtas sila sa ilang bugat nga mga trabaho, o inikatumba nila, walay mutabang kanila, taliwala sa ilang kalisdanan, gisampit nila ang Ginoo. That is prayer. O giluwas niya sila, gikan sa ilang pagantos. Ang sumpay dayon, gipagawas niya sila, gikan sa kadulom dayon, kadulom og kangit-ngit og ipamugto niya ang ilang mga gapos. Magpaangay silang magpasalamat sa Ginoo tungod sa gugma nga walay paglubad og tungod sa katingalahang mga butang nga gihimo niya alang kanila. Ano ni nga pasalamat? Kung lantaw naton sa verse 22 ang gistit diri nga pasalamat. Siling pa diri, sugdo naton sa verse 21. Angay silang magpasalamat sa Ginoo tungod sa gugma niyang walay paglubad. Tungod sa katingalahang mga butang nga gihimo niya alang kanila, angay silang magpasalamat kaniya pinaagi sa mga halad. Una nga, pagsikan anniversary sa mohon, akon gid sila gitudluan. Dad-a ang inyong halad sa altar. Agud nga masabtan nila may halad sila. Pahala munggo. Pahala kung prisuron pa ang subak. Kay proportion sa ila pangabuhi. Pero dadaan ninyo. This is what the sacrifices of the thanksgiving. Angay silang magpasalamat kaniya, pinaagi sa mga halad o pinaagi sa malipayong mga awit, isugilo nila ang tanan nga iyang nabuhat. Palakpakan na ito. Muna, ang akon mahambal, ang inyo tapat, hindi ni pagkalipati nga mga tao. Muni nga mga tao ang nagapangamuyo sa akin. Bisan ako, nga panahon sa akong Thanksgiving, mangita gi ko paagi nga makapasalamat. Nga mangita ko paagi nga madeklarar na kon nga ang Dios maayo. Kagdayon, mapakaon ta kamo kay nga, kun way kamo nangamuyo, way nako. I-consider yun nakon, nga kamo ang naghatag kadaugan. Kagabay pa, ini nga mindset inyo ni madawat man. Kung wala ni nga mga tao, hindi naton maplastar ang aton kaugalingon. Amo nang let us learn, be abounding in the ministry of the Lord. Kung may bagay ka nga dibilupon, dibilupa ang iya sa Ginoo. Inig pagpasalamat iyan ni sa Diyos. Amen? Paliko na ton, this is the manifestations from the inner. Ang Diyos namuhat sa kabuhi. Amo na nga nakaingon gid ko. Ang inyong mga pag-ampo, igsuon ko. Amo ni ang naghatag sa akon
sing isa pa kakagayunan nga nakapadayon ko sa buluhaton. Una nga, akon gigikilala nga sa tagsa kapag abot sa kaadlawan, gaalkansiya gyud ko, hindi kay para sa akon personal, kundili paano na kon mapasalamatan ng Diyos. Amo na nga ang isyu diri, hindi ang aton kinawala kakapobrehon, ang isyu diri ang willingness sa imo kasing-kasing. Amen. Kita man God, we are living in negative mindset. Why pa natabo pero ang gilantaw na naton ang shortage. Pero abi nyo lang, una-una lang gina ninyo. Nangasingan na, Lord, kuhaan nga una-una. Ilisin ni sa positibo nga una-una. Hallelujah. Yes. Let us worship God. Aton gunita ng aton katapat sa ulakang sa to. Let us give thanks to the Lord. Let us appreciate the goodness of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your kindness. Thank you for your mercy. Thank you for the cross. Thank you for the price you paid. Thank you for
magapaubos sa Diyos. Pasalamatan naton siya. You know, ang word nga abounding, it came from the word river, sapa. Kung ano kalapad ang sapa nga diindra kaagi ang tubig, proporsyon na kung ano pod kadako ang falls nga ato sa ibabaw. Dito sa lugar nila ni Pastor Pisanon, siyado kalapad sa ilang river. Nga bastante ang tubig nga mag-agi dito. Tungod kay proporsyon na sa kadako od sa falls nga ato sa babaw. Amo na nga bisan mag-ulan, baha, hindi magbuswang dito sa ibabaw kay grabe kadako ang itawag ang river. Mga kaigsunan, amo ni ang Diyos. Meaning, ang source naton ang Diyos. Ang kalisan lang kagkahadlok ang ari sa aton. But actually, God is the source. Kung ako ang source, amo na gusto niya nga mangin abounding ang kabuhi naton. Amen. Sino nagkilala kang nagbati sa inyo na ang Diyos naton way pagkaubos ang Diyos? Kagamo nang marugan ninyo. Muna nga magapaubos na sa Diyos. Mangayo ta kapasayloan, kagpasalamatan naton ang Ginoo sa sining nga mensahe. Let the Word of God and the meditations of my heart be acceptable to you, Lord. My God, my King, and my Savior. Magadungan tatanan sa pagpalapit niya sa Ginoo.